Ako po si Major Ronnie Aquin Halangdon, Armor Philippine Army. Ako po ay isang product ng OPC Class 51-2004. Nung Zamboanga Siege, 2013, ako po yung tumayong company commander ng 14 Light Armored Cavalry Troop sa pamumuno ng aming batalyong commander na si Lieutenant Colonel Antonio Jan de Vinigracia. Kami po yung unang-unang tropa na dumating o na-deploy doon sa Port Pilar bilang isang first responder ng Zamboanga Siege. Kasama po namin yung 12 DRC under ng 1st Infantry Division. So, nung time na yon, may mga latest information or hot information na yung kalaban is nandoon na sila sa Santa Barbara, which is the boundary or ang pagitan lang niya is pader from Port Pilar to Santa Barbara. So, ganito yung nangyari na deploy na po yung dalawang armored vehicle ko, yung Simba Fighting Vehicle, ng umaga pa lang at around 03:30 ng umaga. So, nung lumabas na yung araw, ayun na, nagkakagulo na siya dahil maraming mga civilians na nag-evacuate. Hindi na nila alam kung saan yung punta nila. So, ginaid din namin. Ginaid ng mga ibang personnel ko na itong direksyon yung punta nila para safe yung puntahan nila kasi nag-escalate na yung nag-escalate na yung deployment ng mga MNLF Rogue na yon under kay Commander Malik, then all under kay Norm Miswari nung time na yon. May putukan na ba nun, Ronnie, o wala pa? Prior than that, sir, wala pang putukan nun. So gulo pa lang? Yes, sir, kasi dumating na po kasi yung mga MNLF na yun, sir, doon sa mga bahayan. Inoccupied na po nila. So, galing sila ng Sulu, yung MNLF Rogue, galing Bangka. Galing Bangka. Bumaba po sila, sir, doon sa Coastal. Doon sila bumaba, sir, din. Tapos kayo, ano lang yung pwersa na nandun nun? Ikaw? Dalawang Simba Fighting Vehicle ko, sir. At tapos? Isang DRC po, company, under ng 1st Division. So, ito talaga yung simula ng madugong Zamboanga Siege pala? Yun po, sir, nagsimula yung Zamboanga Siege. Ituloy ko lang yung kwento ko doon, sir. Okay. Yun, sir, paglabas ng araw, nakadeploy yung dalawang armored vehicle ko together with the 1st DRC. I don't think so, sir, kung 12 DRC ba yun, sir? Nagpakita yung 6 na mga MNLF, may dala-dala silang high-power firearms. Mostly, may ano sila, sir, may mortar, meron ding AK-47 and RPG, yung 6 na yon. So, ang ginawa namin, sabi nung nung nag-OP, sir, but anyway, sir, kahit may nag-OP, nakikita pa rin namin, sir, kaya malapit lang. Sir, birahin na natin. Sabi ko, wag muna. Ipapaalam natin. Kaya hindi pa man sila pumutok sa amin, sir. Paalam natin doon sa Task Force Zamboanga. Kasi during that time, naka-opcon kami sa Task Force Zamboanga, sir. So eksakto pa lang sila na nag-unload sa o nasa bahay na sila nung magsimula yung makita na pumuporma na yung mga pwersa nila, yung armas nila. Ganito po yun, sir. Occupied na sila sa mga bahayan. So, ginawa nilang defensive position, yung mga bahay na inoccupied nila. Then, lumabas sila doon sa mga defensive position nila. Nagpakita lang yung 6. For show of force na nandyan sila. So, kami naman, bilang nasa armor, to include yung mga DRC na ginawa namin mechanized to secure the armor vehicle, sir. Kasi, yun nga, yung info is may mga RPGs, which is merong RPG. So, nung time na yun, sir, na-inform namin yung task force Zamboanga, kasi doon kami naka-opcon, na sir, may mga nag-show force dito, birahin na ba namin? Wag, sabi naman din nila, wag muna.
at i-inform natin yung Westmincom. So, ang ginawa, sir, pinutukan kami. Ginamit yung AK-47, in RPG, malapit lang din kasi kami, sir. Hindi man nakatama din sa amin. Pinutukan kami ng mortar. Doon lang lumampas lang doon sa Port Pilar. Kasi itong Port Pilar is sagrado to, sir. Doon kami nakadeploy. So, nung pinutukan na kami, nakapag-decide na po ako, sir, na sabi ko, return fire natin. So, di-return fire namin, sir, bulaga agad, sir, yung bulaga agad yung tatlo. So, nagtakbuhan yung tatlo din, sir. So, ito yung first shots ng Zamboanga Yes, Seeds sir. talaga. Government forces, ikaw yung unang shots galing sa government. Pero nauna sila. Nauna sila, sir. Okay. Sila talaga yung umuna. Din Okay. pinaalam muna namin kung authorized ba kami mag-return fire. Approve naman din doon sa sir, sa Task Force Zamboanga. Kasi sila nagsimula, sir, malakas na yung volume of fire na ginawa nila sa amin. So first shot ng nung first shot ng Simba fighting vehicle namin, sir, bulaga talaga, sir, tatlo agad. So takbuhan yung tatlo, din binalikan nila, sir, to recover yung baril at saka yung mga kasamahan nila na bangkay. At pag natamaan kasi po, sir, ng caliber 50, mahiya ka na pong bumangon. Ganun po yun, sir. Mahiya ka na Yes, sir. bumangon. Pero alam mo noon na doon sa first shot mo na yon ay malakihan ang away na binuksan nila, na sinimulan nila. Yung first shot, alam mo ba o parang may idea ka ba noon na magiging Zamboanga Seeds ito o parang isolated lang to na maliit? Anong ramdam mo noon bilang company commander? Akala ko, sir, bilang company commander doon, sir, akala ko yung ganong pangyayari na return fire kami is matatapos na agad doon, sir. Kasi nagsushow force sila, sir, ang intention nila naman doon, sir, is to occupy the Plaza Forcing of Zamboanga City. Kasi hindi nga sila, sir, pinapasok doon sa Plaza Forcing kasi magkakandak sila ng rally. So, yun nga po, sir, sinecure namin sinecure po namin yung Port Pilar kasi nasa Santa Barbara sila, sir, para hindi sila pumasok. Sila yung nagsushow for, sir, din yung ibang mga kasamahan, sir, nila is nakapag-defensive position na sa ibang barangays. More or less or more than 500s of MNLF rogue yung nandoon na po, sir. MNLF, sir. Oh. MNLF. So yun na. Yun na talaga, nagpormahan na talaga ng... Yes, sir. Okay. Nagpormahan at doon nagsimula po, sir, sa amin yung return fire nung gera ng Zamboanga Seeds. So, dadalawa lang bakal mo? Yung bakal ko, sir, during the time na company commander ako, sir, 10 yung vehicle ko. Okay. Pero po, sir, nakadeploy po yan siya sa mga detachment ng Zamboanga City. So, meron din akong 2 vehicles. So, trucks po yun, sir, nasa Basilan. Naka-off-con din ako doon sa 103rd Brigade ata yun, sir. So, 12 lahat po yung vehicles ko, sir, during the time na company commander ako. Pero pagputok mo ng Zamboanga Seeds, dala mo? Pagputok ng Zamboanga Seeds talaga, sir, ang na-deploy ko sa Port Pilar is 2 lang po, Dalawa sir. lang? Yes, sir. Okay, so ito na. So 500 yung, alam mo, estimated mo na kaaway mo? Yes, sir. Bakit po yun 500, sir? Kasi prior the day 1 of the Zamboanga Seeds, itong si Normis Suarez, sir, is meron siyang rest house sa San Roque. Nandoon sa Zamboanga City. So, nagtitipon-tipon na yan, sir. 1 month prior the day 1 of the operation of the Zamboanga Seeds. So, nagtitipon-tipon na po yun doon, sir. Nandoon din si Miss Wari that time. So, may mga information na ito is mga MNLF. MNLF na members. So, the purpose is to conduct rally doon sa loob ng city. Ganun po yun, sir. Yun lang yung alam nyo noon? Yes, sir. Yun yung alam namin, sir. So nagputukan na,
Anong next na nangyari? Nung nagputukan na, sir, ang nangyari, sir, is nag-escalate na, sir. Nag-escalate na kasi kasama ko rin yung 12BRC. So, nag-escalate sa ibang, sir, sa ibang areas. Ay, malapit lang din kasi, sir, magkatabi-tabi lang po. So, yung ibang tropa ng DRC, nag-conduct sila ng maneuver to defense doon sa area na ma-occupied nila for the defensive position. Kasi ano po yun, sir, highway. Marami po kasing highway, sir. So, sa Santa Barbara sila naka-defensive position. So, kinandakan agad, sir, ng blocking. So, yun ang talaga doon, sir. Priority namin, conduct namin blocking para hindi sila makapasok doon po sa city. Then, I am happy, sir, na na-block talaga namin together with the 12DRC. Hindi talaga sila nakapasok. Kasi kung hindi kami yung na-deploy agad doon, sir, na nakapag-response doon sa area na yon, pasok po talaga po yung Zamboanga City. Zamboanga Porsing, pasokin nila. Na may dala silang armas? Meron, sir, meron. Meron sila ito na. So parang ang laki pala na nagawa nyo sa unang araw na yon. Na kung hindi nyo na-block, hindi mo alam kung ano nangyari sa gitna ng Zamboanga City pala. Yes, sir. Kung hindi po namin na-block, sir, siguro po, sir, kung anong nangyari sa Marawi, nangyari rin sa Zamboanga. Ang bigat nun, So, during the time, sir, pumunta si Commander, si Battalion Commander namin, si Colonel Libre Gracia, to supervise doon sa series ng operation, sir. So, high moral kami. Nakipaggera kami. Nandoon yung battalion commander namin. Sige. Ano yung... Okay, pinutukan mo. Ano tayo dito, for the benefit ng mga kadete, bata na manunood nito. So, una mong ginawa after putukan, defensive position na sila, di ba? Yung kalaban. Yes, sir. So kayo, anong next na ginawa nyo? Yung armor. At saka 12DRC. Nag-block kayo. Yes, sir. After that? Binlock namin, sir, yung ibang areas na i-occupied pa nila. Kasi yung ibang kasamahan nila, sir, nag-reinforce na rin sila. Kasi hindi lang naman Santa Barbara ang na-occupied na nila. So may maraming areas na na-occupied na. Ganun nakadami sila na Naka-occupied na po sila, sir. Naka-occupied na po talaga sila sa mga areas for defensive position. So nung nag-start na yung putukan, gusto nilang i-occupied pa yung iba to take the advantage position. Malas sila, sir, at naunahan sila ng government side. Pero ilan lang kayo doon? Isang kumpanya? Kunti lang po kami, sir. Isang company lang po ng ng DRC. At saka dalawang bakal? At saka kami, sir, dalawang bakal. Ilan lang naman kami sa dalawang bakal, sir? Sabihin nating nasa nasa 8 or 7. Versus 500? Yes, sir. Alam natin yan, di ba? Kasi may video ako nung nagmamas up pa sila sa Sulu, Dami. Halos, yes, So, bilang isang first Louis ka noon, kapitan ka during the time, sir, company commander ako. Captain po ako, sir. Captain. Yes, sir. And let me mention na especially magmista si Major Ronnie Halangdon tsaka si Super Sniper Blas Alciao. And ikukwento nyo mamaya yung mga operations nilang magmista sa sa Zamboanga Siege. So ngayon, dinidetalya natin kasi hindi pa talaga na-document itong katapangan nyo doon. Ako nagugulat kasi I know na kakaunti kayo. Dalawang bakal tapos isang kumpanya ng DRC. Wala pa 100 yon. And then hinold the line nyo yung, yung 500 na, which is totoo yon. So, ano yung kaba ng isang company commander noon? Kasi may RPG kalaban Hindi ka pa pinutukan na RPG noon? Pinutukan na kami, sir, pero malayo. Siguro kinabahan siya. Kasi yung first burst namin, sir, nung nag-return fire kami, bulaga din talaga sila. 3 agad yung bulaga sa kanila, sir. So, takbuhan sila. Anong umaga to? Umaga to, sir. Umaga. Sige nga, ikwento mo yung hanggang maghapon mo. First day.
mahaba, kahit na 4 na episode tayo dahil historic yung ginawa mo. Ito yung, for all intents and purposes, ang Zamboanga Siege was the first urban combat experience of the Philippine military after World War II. After World War II. So, ganyan historic yan. And first responder ka. So, parang, sige nga, day one, anong ginawa mo pa? After mag-first burst ka? Bilang first responder, sir, yun, I am proud, sir, na naging first responder kami. Ako, bilang company commander, kasamahan ko po sa armor vehicles. Then in the first place, kasama ko rin yung 12BRC. Bilang first responder kami, sir, nung day 1 na yun, sir, tuloy-tuloy talaga yung sir, yung laban. Pero natigil kasi siyempre, sir, may mga tawag po na doon sa kabilang side at saka sa enemy side at saka sa amin, i-block or i-conduct kayo ng blocking, conduct kayo ng defensive position para di po makapenetrate or makapasok yung mga kalaban. So, mahinto din naman yung sir, putukan. Then after nung mga ilang oras, nagsimula na naman, sir. Kasi initan na po, sir. Initan na. So, matagal yung putukan dahil, sir, naka-defensive din sila. Naka-defensive position sila. Kami rin naman, i-conduct din kami ng blocking. Then, naka-defensive din naman kami position para hindi po rin matatamaan yung mga mechanized namin, sir. Kami kasi, sir, is squadron units kami that time. Under doon sa 1st Cavalry Squadron sa pamumuno ng aming batalyong commander na si Lieutenant Colonel Livina Gracia, sir. Paano natapos yung day 1 ng Zamboanga Siege? Natapos po yung sir, nung day 1 na yun, sir, same areas pa rin yung defensive position namin. So parang stalemate pa. Kasi wala pang nagdatingan na government forces na dagdag noon. Kayo-kayo pa lang? Yes, sir. Day 1? Kami pa lang yun, sir, na-deploy doon, sir, nung day 1. Day 1? Yes, sir. So, kinandak lang namin, sir, ng defensive position din, blocking, na hindi sila makapasok po doon sa Plaza Porsing ng Zamboanga City. So, yun, sir. Dumating yung mga araw, dumagdag yung mga government forces natin. Day 2, anong nangyari na? Sa day 2 naman, sir, nagpadagdag yung battalion commander namin, sir, ng additional forces from 12 Light Armored Company, naka-station to, sir, sa Ipil, Zamboanga, Sibugay Province. So, nagpadala, sir, ng 2 armored vehicle, yung Simba fighting vehicle, all under Captain Iskandor. So ito na. So at least 4 na kayo. 4 na bakal na. 4 na bakal na, sir. Pero wala pa noon sina Blas. Kasi nasa basilan ang tropa. Yung mga sniper ba, wala pa noon? Wala pa, sir. Wala pa sila yung classmate ko, sir, si Captain Alciao. Binabansagan namin sa class is the super sniper. Wala pa noon. Class namin, sir. The OPC class 51. Yan. Matatag. Malaad class. OPC, sir. OPC class 51. Banat. So, yun po, sir. May mga vehicles din ako, sir, na naka-deploy sa mga detachment. So, yun, sir, kinonsolidate ng commander namin yun, sir. Si Batcom po, kinonsolidate doon sa engagement area. So, dumami na kami, sir. Mabot na kami ng 6, naging 8. Naging 10. So, second day. Yes, sir. So, ito na. Wala pang putukan nung simula ng second day. Wala ulit putukan. May mga negotiations na, sir. Negotiations na. So unang araw, pukpok ng kaunti, tapos sir. Negotiation. So hanggang the second day, habang nagmamas up kayo ng mga bakal, nagne-negotiate. Yes, sir. So wala pa masyadong putukan. Yes, sir. So ikaw naman parang, ito na. Kumbaga nararamdaman mo na noon na, alam mo naman negotiation, alam mong sasablay talaga yun. Alam mong... sa time na yun, sir, sabi ko, matatapos siguro na agad na to ngayon kasi hindi lang naman sa side ng sir ang negotiation nun eh. Pinakausap din yung kabilang side
na may nag-negotiate din na iba dito rin sa government side. Sad to say, putukan na naman. Second day. Yes, sir. Alangan naman po, sir, yung tropa natin is magpapatama lang or putukan lang ng kalaban. So, hindi mo maiwasan, sir. At hindi ko naman din sila pwedeng puntahan doon sa area na huwag yung return fire. Ayun, sir. Simula na naman yung putukan. Putukan, sir. Dinegotiate na naman. Tigil na naman yung putukan. So, ganun po yung Second nangyari day. sa second day. Pero may 10 bakal na kayo, kaya medyo mas matibay ka na nun. Dumating yung cancer, yung ibang bakal namin, nabuo kami ng 10. Pagka other day na po yun, sir. Yes. So second day, kaunting putukan, negotiation. So okay pa. Okay pa yun, sir. Third day. Nung third day, sir, yun na. Nadagdagan na kami. Yung galing nga sa April, sir, under kay Captain Iskandor. Dumating yung 2 Simba fighting vehicle niya, sir. So, yun. Naka-ano kami, sir. Nakahirila na lahat doon sa area ng sa labas ng Lustre Street to, sir, eh. Doon sa Ito, Ronnie, Doctors. Iyong, may picture sa likod mo, yan si Lustre Street. Pwede bang i-explain mo yan? Yan, picture. Lustre Street. Yan, kanan. Yes, sir. sa taas. Ito, sir. Ito yung Lustre Street, sir. Yan yung itsura mo nun. Yes, sir. Ito, Nung sir, third day. Ano na to, sir? Dumating kasi, sir. Pang ano na po yan, sir? Pang second week. Second so week na ano po pa yan, to? sir. Kumbaga yung pang third day, ano pa? More on negotiation, putukan, putukan. Ganun po. Ganun po yung nangyari, sir. Okay. Until such time, dumating na po yung reinforcement namin galing Ipil. So third day, ano ulit pa? Mga escalate na Ano lang, putukan, hindi sir. pa full blast. Opo. Opo, sir. So Okay. ito, sir, may kwento ko to sa sir. Dumating po yung one company ng 4th Mechanized Infantry Battalion, station at Iligan City. So from Iligan, dinagdag po sila, sir, dito sa Zamboanga Siege. So, ilan yon? Ilang bakal yon? 10 bakal yun, sir. So, 20 na. 20 na bakal. Alam mo doon. Precisely, sir. Mga ganun na po, sir. At nadagdagan po yun, sir. Mayroon ding nadagdag, sir, galing sa 1st Mechanized Battalion. Station at Sharif Agwak, Maguindanao. Pero isang armored vehicle yun, sir. Yun yung sinasabi naming Scorpion tank na yung pangalan niya is si Mayon. Oo, nakita ko. Basta may picture si Blas doon. Yung Scorpion na mag-isa. Yung papasok pa lang yung tropa niya. So third day, mas up ulit. Dagdag bakal. May tropa nang nadagdag noon. Dumating na ba LRR? Dumating na ba SR? Wala pa. Hindi pa po sila dumating, sir. Parang dumating sila mga 5th day na yun, sir, eh. Galing silang, ang unang dumating doon, sir, na naka-attach sa akin agad is si Captain Linarisas Captain Linarisas, sir. 7th SR. Galing silang Basilan. Basilan. So kami po yung match up ni Sir Linarisas. So, 5th day, medyo, anong feeling mo noon? Kasi parang putukan, negotiation, dumadagdag kayo ng bakal. Anong feeling mo na noon? Saan to patungo? Yung feeling ko that time, sir, matatapos yung gera. So, hindi ka pa rin kumbinsido na ganong kalawak mangyayari? Wala pa? Yes, sir. Lahat na tropa namin noon deploy doon, sir. Hindi namin alam na tutuloy-tuloy po yung gera. So, nag-expect kami, okay na to, matatapos to. Kasi yun nga, sir. More on negotiation talaga, sir. More on negotiation siya. So, hindi kami nag-expect na tutuloy-tuloy at hanggang dumadami na sila kasi may mga info din kami na-receive na may mga reinforcement din sila. Galing sa sa mga ibang province, just like Sibugay province.
May mga snipers din sila, sir. Oo. So, May babae nga yung sniper, sir. yung tinumba ni Blas, di ba? Yes, sir. Yung tinumba ni Blas, sir. Fourth day. Fourth day, sir, kung hindi ako magkakamali, ayun na, sir, dumating po yung fourth mechanized company. 42nd, I think, under ng 4th Mechanized Battalion. So, yun, sir, nung dumating sila yung naging, main effort. So, bilang company commander ako ng 14 Light Cavalry Troop, naging supporting effort. So, normally, supporting effort kami kaya wala akong mechanized na dala, sir. The 42nd Mechanized Company is, meron silang mga personnel. Kung makita niyo, sir, personnel nila yun. Yung Ano iba, yan? sir, ranger po yan. Ito, sir, is the, yung mechanized ng Fort Mic yan. Sariling Kung tropa makita nila. natin yung iba, sir, nandito sa ibang pictures. Oh, ito na yun, sir. SF, Ranger. Ito na yung mga tropa na ni Sir Linarisas. So, ikaw, Ako, sir, is purely cavalry. purely cavalry ako, sir. Okay. So, crew lang po yun. Crew lang po yun ng vehicle, which is the gunner, the commander and driver, the gunner, and the ammo bearer. Then, officer's lead. Ako po yun, sir. Yung nag-lead doon sa engagement or sa encounter. Fifth day. So, yung fifth day, sir, nung maalala ko, dumating na po itong 10 vehicle ng Portesican Mechanized Company. Ayun, sir, may mga briefing pang ginanap kasi na kami, sir, nandoon na po yung JSOG. Ito na. So, supervise na kami ng JSOG, sir, kung ano yung gagawin namin. So, nag-aantay pa kami ng instructions. So, mga D5, sir, hindi pa yan nagsimula talaga yung tuloy-tuloy na talaga. Hindi pa, Itong picture na to. ito pa yan. Itong picture na to. So, ano pa to? Buti may 5 araw pala na nakamass up yung, buti may 5 araw na nakamass up yung armor. Kasi medyo, siyempre hindi naman mabilis mag-mass up ng armor, di ba? Na, buti may 5 araw bago nagputukan talaga pala. Yung May lull time pa sa sir. lull time na 5 days. Opo, sir. At deploy pa yung commander namin, sir, ng mga armored vehicle doon sa mga detachment namin, sir. Kalat din kasi yung detachment ko, sir, doon sa Zamboanga City. Meron kami sa Sangali, meron din kami sa Ayala, meron din kami sa Wismincom, may 2 rin kami doon, sir. May 4 ako doon loob sa Camp Arturo, Indrili, Malagutay. Doon kami po naka-opcon sa Task Force Zamboanga. So, yun yung vehicles ko, sir. Meron pang nasa Basilan portion na yun, sir. Detachment din namin. Kasi hindi mo naman pwedeng pabayaan lahat ng installation na yon dahil alam mong baka simultaneous yes, nila. sir. Yun yung mga high-value targets na detachment. In the first place, yung Sangali po, sir, is yun yung National Highway. So, may mga activities din sila doon, sir. Nagkakandak ng blocking, checkpoint, ganun po, sir. Mobile patrol. Kasi coastal area yun, sir, eh. So, which is yung mga kalaban talaga is nandoon talaga sila bumaba from Tawi-Tawi, Hulu, Basilan. Doon sila bumaba sa coastal area para pasukin po yung areas na kinandakan nila ng defensive position nila or inoccupied nila ng mga bahayan ng mga civilian, sir. So, ito sa first episode mo of the Zamboanga Siege, first 5 days ito. So, wala pa masyadong putukan, pero yung armor nakamasa up na, dumating na yung JSOG. Yes, sir. Dumating Na ba yung sina Colonel Pangkog noon, first SRB? Lieutenant Colonel Pangkog yun, sir. Pang ano na yun, sir? Yun, sir. Tama, sir. Dumating na po yun sila, sir. Nagsabay-sabay na Kasi sila, di ba? nung pinasok na tong kuan, sir, may pinasok na tong KGK building, may mga escalation na yan, sir. May escalation na doon sa Santa Barbara.
may isang village doon, sir, na nandoon din naka-deploy yung 4 ko na vehicles at saka may 2 vehicles ng 12 company under kay Captain Iskandor. So, doon sila 6 na bakal. So, escalate ang putukan, sir. So ito, ano na tayo? So first episode tayo, pasimula na yung second episode, pasimula na yung putukan. Yes, sir. Okay.